Ako po si Miss Winnie at ito po ang ating kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marie. Hindi ko tunay na pangalan. 50 anyos na ako sa kasalukuyang taon at tahimik na namumuhay sa aming probinsya. Matagal ng panahon na nangyari itong aking ibabahaging kwento sa inyo. Nangyari po ito nung kabataan ko pa lamang na talaga namang napakapusok ko pa ng mga panahon na yon. Bagong graduate pa lang po ako sa kolehiyo nang makilala ko si Harold. Bilang katuwang ng aking ina, pagkatapos ko sa kolehiyo ay agad na naghanap ako ng trabaho. At isa sa mga inaplayan ko, doon ko nakilala si Harold. Nakasabay ko siya at siyang natanggap samantalang ako naman ay hindi. Sinabihan ako ni Harold na sasabihan niya ako kapag naghanap ulit ng aplikante. Nagpalitan kami ng numero at masaya ako dahil kahit papaano'y may kaibigan ako. Hindi ko naman kasi inakala noon na mahuhulog kami ni Harold sa isa't isa. Kalaunan, nakahanap ako ng trabaho ngunit sa isang karinderya lamang. Maliit ang sahod ngunit sapat sa pang-araw-araw na gastusin namin ni nanay. Anak, kamusta ang trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Pinagluluto ka tapos paghuhugasing ka ng pinggan, baka mapasma ka niyan. Napangiti ako sa sinabi ni nanay. Sinigurado ko naman sa kanya na hindi ako nahihirapan. Napanatag naman ang kalooban niya at pinagbutihan ko ang aking trabaho. Kalaunan, tinaasan ng amo ko ang aking sweldo dahil sa nagiging sikat at dinudumog na ang kainan. Isang araw, dumalaw si Harold sa aking trabaho at may dala siyang magandang balita sa akin. Naghahanap ng empleyado sa kumpanya. Mataas na ang pasahod dun, kaya baka gusto mong mag-apply. Natahimik ako sa sinabi ni Harold dahil noon pa man nais ko nang magtrabaho sa kanilang kumpanya. Ngunit napamahal na ako sa aking trabaho, lalo na kay Lola Ising na may-ari ng karinderya. Kaya naman tinanggihan ko agad ang alok ni Harold kahit pa alam kong malaking bagay yun para sa akin. Hindi na kailangan, Harold. Masaya na ako dito sa trabaho ko, kaya sa susunod na lamang. Napatango lamang sa aking sinabi si Harold at umorder siya ng makakain. Nagkwentuhan kami habang siya ay kumakain at nabanggit niya sa akin na dadalaw siya sa aming bahay na ikinagulat ko naman. Kaagad na tinanong ko si Harold kung bakit siya tutungo sa aming bahay. Ngunit sinabi lamang niya na nais niyang makilala ang aking ina na palagi kong ikinukwento sa kanya. Pumayag naman ako sa kanyang nais dahil maganda naman ang kanyang intensyon. Matapos ang pag-uusap namin na yun, umalis na si Harold. Samantalang ako naman ay bumalik na sa aking trabaho. Niloko pa ako ng aking amo nang umalis si Harold at sinabi niya na kasintahan ko raw ang dumalaw sa akin. Na mabilis ko namang sinagot at sinabing kaibigan ko lamang si Harold at walang namamagitan sa aming dalawa. Tumawa lamang siya na tila ba hindi naniniwala sa sinasabi ko. Ganun pa man, hinayaan ko na lamang at nagpatuloy na lang ako sa aking trabaho. Mas lalo ko pang sinipagan sa trabaho ng mga panahon na yon dahil malaki ang utang na loob ko kay Lola Ising. Mabait kasi siya sa akin at parang apo na ang turing sa akin. Tumagal din ako ng 3 taon sa karinderya ni Lola Ising pero kalaunan na maalam ang aking amo at dahil walang nais na kumuha at magpatakbo ng karinderya, ipinasara yon at nawalan ako ng trabaho. Nang mga panahon na yon, hindi naman kami gipit ng aking nanay dahil nakaipon na ako kahit papaano mula sa sahod ko sa karinderya. Ang aking naipon ang siyang ginamit namin ni nanay sa araw-araw. Kahit papaano, napagkasya namin ang aking ipon hanggang sa nagkaroon ako ng bagong trabaho. Ngunit sa pabrika nga lamang. Gayunpaman dahil baguhan lang ako ng magtanggalan ay agad akong natanggal. Hirap na hirap ako ng mga panahon na yun hanggang sa dumalaw sa aming bahay si Harold at ibinalita niya sa akin na nangangailangan muli ng empleyado sa kanyang trabaho at sinabi niya sa kanilang amo na meron siyang irerekomenda. At ako nga yun. Labis ang pasasalamat ko kay Harold dahil para bang hulog siya ng langit sa akin. Ilang beses na rin pala siyang nagpunta sa bahay kaya kilala na siya ni nanay. Aba Harold, kaibigan nga lang ba talaga ang tingin mo sa aking anak? Tatapatin na kita at ayoko ng paligoy-ligoy. Mas magandang malinaw ang lahat baka kasi mahulog ang anak ko sa'yo tapos hindi mo naman pala siya sasaluhin. Natawa ko sa sinabi ni nanay ng mga panahon na yun.
at nakaramdam rin ng kaunting hiya kay Harold. Napakamot naman si Harold sa tanong ni nanay at agad niyang sinabi na ginagawa niya lamang ang lahat ng yon dahil may pagtingin siya sa akin. Hindi ko mapigilan noon na hindi kiligin dahil gwapo si Harold at talaga namang napakabait. Tinanong pa siya ni nanay kung ano ba ang plano niya at sinagot naman ni Harold kay nanay na hindi niya ako pipilitin kung ayaw ko pero magpapatuloy pa rin siya sa pagtulong sa akin kahit na kaibigan lamang ang ituring ko sa kanya. Labis na namangha si nanay sa sinabi ni Harold at kaagad na nakuha niya ang boto ng aking ina. Ngunit sinabi sa kanya ni nanay na nasa akin pa rin ang desisyon. Kaya naman ang mismong araw na yon, tinanong ako ni Harold kung maaari ba siyang manligaw sa akin at pinayagan ko naman siya dahil hindi naman sarado ang aking puso. Matapos ang araw na yon, nagsimula si Harold sa panliligaw sa akin at maging si nanay ay niligawan rin niya. Nag-apply rin ako sa kanilang trabaho at dahil nga backer ko si Harold, agad na nakapasok ako sa kumpanya nila. Baguhan lamang ako ng mga panahon na yon pero hindi ako nahirapan dahil nasa tabi ko si Harold at palagi niya akong ginagabayan sa lahat ng aking gagawin. Nahulog na po noon ang loob ko kay Harold pero hindi ko pa rin siya sinasagot dahil mas gusto ko na mas makilala ko pa siya. Lalo na't naniniwala ako sa kasabihan na makikilala mo lamang ang isang tao kapag matagal na kayong magkasama. Ganun pa man sa paglipas ng mga araw, nakilala ko ang sinseridad ni Harold at ipinadama ko naman sa kanya na hindi siya aasa sa wala. Base sa pagkakatanda ko, 2 taon rin na nanligaw sa akin si Harold at hindi siya napagod. Kalaunan nga ay sinagot ko siya at labis ang saya na kanyang nararamdaman. Ipinagmalaki niya pa noon sa mga katrabaho namin na kasintahan niya ako. Hindi naman ako nahiya noon dahil sinusuportahan kami ng aming mga katrabaho. Naging maayos ang relasyon naming dalawa ni Harold na para bang hindi na mabubuwag pa ng kahit na sino. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Sinubok ng panahon ang aming relasyon nang malipat sa ibang kumpanya si Harold at magkaiba na ang oras ng aming trabaho. Palagi kaming naging abala noon sa kanya-kanyang trabaho at halos nawala na nga kami ng oras sa isa't isa. Sa totoo lamang, wala sa akin ang bagay na yon. Kumbaga wala akong pakialam kahit hindi kami magkita. Ang mahalaga, naaalala namin ang isa't isa at nakakapagbigay kami ng oras kahit sandali lang. Pero iba po ang naging sitwasyon namin. Kapag may oras si Harold, hindi naman ako pwede. Kaya para bang nawalan kami ng komunikasyon sa isa't isa. Hanggang isang araw, nagpasya kami na maglaan ng isang araw o lumiban sa trabaho para naman magkaroon kami ng oras sa isa't isa. Pero ng araw na yun, hindi nakarating si Harold na labis kong ikinatampo dahil lumiban talaga ako sa aming trabaho para lang makasama ko siya. Pero hindi naman siya dumating. Ang mas nakakainis pa sa parting yun, nalaman ko na nakipag-inuman siya sa mga katrabaho niya nang hindi ko man lang nalalaman. Nang araw na yun, pinuntahan ko siya sa bahay niya at laking gulat ko dahil meron siyang kasamang babae pero naroon din ang iba nilang katrabaho. Naiinis man ako pero pinigilan ko ang aking sarili at matamis na ngumiti sa kanila. Nagulat naman si Harold sa pagdating ko at agad na ipinaalala ko sa kanya ang aming plano. Agad naman niyang sinabi na nawala sa kanyang isipan ang aming napag-usapan dahil sa sobrang abala sa trabaho. Kaya mas uminit ang aking ulo at dito na nga kami nag-away. Talaga lang ha? Abala ka sa trabaho at nakalimutan mo ang ating napag-usapan pero kasama mo ang mga katrabaho mo samantalang ako naghihintay sa wala. Hindi mo ba naisip kung gaano ako kaabala sa trabaho pero lumiban ako para makasama ka? Tapos maaabutan ko na may kasama kang babae. At sino naman yan? Bago mo? Halika nga dito. Akala mo hindi ko nakita kung paano pumulupot yung kamay mo sa bewang ng nobyo ko? Nagwala na ako ng mga panahon na yun at agad na hinablot ang babae. Binalian ko siya ng kamay at galit na galit naman sa akin si Harold pero wala akong pakialam. Sinira ko ang lahat ng madampot ko at pinaghahagis yun. Inawat pa ako ng kanilang mga katrabaho at agad ko silang pinagduduro. Sinabihan ko sila na masamang impluwensya sila sa aking nobyo dahil alam naman nila na may kasintahan na si Harold pero hayan at hinayaan lamang nila na makipaglampungan sa ibang babae. Matapos kong masira ang kanilang kasiyahan,
Umalis ako doon at agad na tinawagan ng aming amo at ipinadala ang mga larawan na aking nakuha sa bahay ni Harold. Mabait ang aming amo at nauunawaan niya ang aking nararamdaman dahil babae rin siya. Tinanggal niya sa trabaho ang babaeng kalampungan ng aking nobyo at ibinalik sa aming kumpanya si Harold, ngunit sa mas mababang posisyon na. Ipinaalam rin ng aming amo sa lahat ang mga nangyari at sinabi niya na kapag naulit pa ang mga ganong kaganapan, tatanggalin niya kung sino man ang dawit sa gulo. Galit na galit ako noon kay Harold at halos hindi ko siya mapatawad. Sinubukan niya na humingi sa akin ng pasensya, ngunit hindi ko siya pinansin at nakipaghiwalay ako sa kanya. Masakit para sa akin na makipaghiwalay kay Harold dahil mahal na mahal ko siya, pero masyado kong nasaktan sa kanyang ginawa. Lalo na at siya ang kauna-unahang nobyo ko. Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa rin si Harold sa pagsuyo sa akin. Pero para bang naging manhid na lamang ako ng mga panahon na yun. Hanggang sa nalaman ko na lamang na naaksidente si Harold, nagmaneho siya ng motor kahit na nakainom at bangag sa alak. Siyempre galit ako pero nag-alala pa rin ako para sa kanya. Kaya naman nagtungo ako sa ospital kung saan siya dinala. At laking gulat ko dahil naroon ang babae na binalian ko ng kamay. Umiiyak siya habang hawak-hawak ang kamay ni Harold. Nilapitan ko siya at masamang tiningnan at agad naman siyang nagpaliwanag sa akin. Ako ang tumawag sa iyo. Pasensya ka na dahil sa akin naghiwalay kayo ni Harold. Pero lilinawin ko lang, walang gusto sa akin ang nobyo mo. Ewan ko kung ano ang mararamdaman ko ng mga panahon na yon. Nagsisisi ako na para bang iniisip ko na ako ang dahilan kung bakit na-aksidente si Harold. Ngunit mabilis na ipinaliwanag sa akin ang lahat ng babae na nagpakilala bilang si Juliet. Sinabi niya sa akin na mahal ako ni Harold at pupunta sana siya sa aming bahay upang humingi ng tawad. Ngunit sa pagmamadali niya at gawa na rin ng may tama nga ng alak, na-aksidente siya sa daan. Nagkataon naman na napadaan si Juliet kung saan nangyari ang insidente at ako ang unang nakalagay sa kontak niya kaya agad akong tinawagan ni Juliet. Tahimik lamang ako noon at hindi kumikibo. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa mga sinasabi ni Juliet. Ngunit alam ko sa puso ko na mahal talaga ako ni Harold. Ilang linggo na rin na walang malay si Harold at sa mga araw na yon palagi akong dumadalaw sa kanya at nagdarasal na sana maging maayos na ang kanyang kalagayan. Makalipas ang 1 buwan, nagkaroon ng malay si Harold. Tinawagan ko si Juliet upang ipaalam sa kanya na maayos na ang kalagayan ni Harold at kung nais niyang dumalaw ay maaari naman. Gaya nga ng inaasahan ko, nagtungo sa ospital si Juliet at nagpasalamat sa kanya si Harold dahil bago pala mawala ng malay si Harold, nakita niya na si Juliet ang siyang tumulong sa kanya. Nang mga panahon na yun, wala na ang galit ko kay Harold kasi napalitan na yun ng awa at pagsisisi. Ngunit nang makita ko sila na magkausap, para bang sumikip ang aking dibdib. Biglang bumalik sa aking alaala ang nangyari ng araw na makita ko silang magkasama habang nagsasaya. Aalis na nga sana ako ngunit agad akong tinawag ni Juliet at sinabi sa akin na hinahanap ako ni Harold. Nakayuko akong pumasok sa silid ni Harold. Pag upo ko sa kanyang tabi, umiiyak siya at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin. Tumango lamang ako at hinawakan ang kanyang kamay at sinabi na pinapatawad ko na siya. Hindi ko alam ang aking gagawin kapag nawala ka sa aking tabi. Para ba akong mababaliw na ewan? Akala ko hindi mo pa ako mapapatawad. Kaya nang maaksidente ako, ipinagdasal ko noon na sana mawala na ako. Pero narinig ko ang boses mo habang nawawalan ako ng malay. Naisip kong lumaban at bumalik upang makabawi sa lahat ng aking pagkukulang at kasalanan. Alam ko na labis na nagsisisi si Harold kaya naman binigyan ko siya ng ikalawang pagkakataon para bumawi sa akin. Sinuportahan naman ako ni nanay at sinabi niya na pagsubok lang ang lahat ng yon sa aming dalawa ni Harold at sana raw ay malagpasan namin. Sa paglipas ng buwan at taon, hindi ko na muling nakita pa si Juliet at nagsimula kami ng bagong buhay ni Harold. Napagdesisyonan namin na bumili ng sariling bahay at magsama na sa iisang bubong.
Ayaw sana ni nanay na pumayag sa desisyon namin na yon dahil hindi pa nga raw kami kasal at pangit tingnan kung nagsasama kami ng walang kasalang nagaganap. Ngunit mariin kong sinabi kay nanay na nais kong makilala muna si Harold bago kami magpakasal. Dahil baka magsisi lamang ako kapag naghiwalay kaming muli na kasal na kaming dalawa. Sa isipan ko noon, natatakot ako na baka maulit muli ang ginawa ni Harold. Pero sabi ko noon, nangako naman sa akin si Harold na hindi na mauulit ang kanyang ginawa at unti-unting tinupad yon ni Harold. Kalaunan, sinabihan niya ako na tumigil na sa pagtatrabaho dahil nais niya na siya na lamang ang magtatrabaho at alagaan ko na lamang daw si nanay lalo na't matanda na siya. Gaya nga ng napag-usapan namin, huminto ako sa pagtatrabaho. Pero nagsimula naman akong magnegosyo. Nagtayo ako ng karinderya at ginamit ang lahat ng natutunan ko noon sa dati kong trabaho. Naging malago yun at tinutulungan ako ni nanay. Masaya ang relasyon namin noon, lalo na at kasama namin sa bahay si nanay. Pero kalaunan, para bang nagbago ang ugali ni Harold. Palaging mainit ang ulo niya at gusto niyang tumigil ako sa pagninegosyo at doon lamang ako sa bahay namin. Nagtalo kami noon pero agad kaming inawat ni nanay. Sinabihan niya si Harold na hayaan ako sa nais kong gawin sa buhay lalo na't hindi pa naman daw kami kasal. Iyon ang mas ikinagalit ni Harold dahil sinabi niya kay nanay na ilang beses na siyang nag-alok sa akin ng kasal ngunit paulit-ulit kong tinatanggihan. Nagulat si nanay sa isiniwalat ni Harold. Ngunit mabilis akong nagpaliwanag at sinabi sa kanila na natatakot ako na muling masaktan at magkaroon ng maling desisyon sa buhay. Nang marinig ni Harold ang aking dahilan, umiyak siya at sinabi na hindi ko pa raw siya tuluyang napapatawad dahil nag-aalinlangan pa rin daw ako sa kanya. Aminado naman ako sa bagay na yun dahil hindi ko talaga maibigay ang buong tiwala ko kay Harold. Ngunit sinusubukan ko naman. Umalis si Harold sa bahay ng mga oras na yun at hindi ko alam kung saan siya nagtungo. Para akong trumpo noon na hindi mapakali sa kahahanap kay Harold. Ay naku anak, hayaan mo muna ang kinakasama mo na makapag-isip. Mas maganda nga sana na hindi mo na kayo nagsama sa iisang bubong eh. Pero mas maigi na rin pala para mas makilala niyo ang isa't isa bago kayo magpakasal. Pero anak, bakit naman kasi tinatanggihan mo si Harold sa kanyang alok sa iyo na magpakasal? Napabuntong hininga na lamang ako sa tanong noon ni nanay. Napaiyak ako sa kanyang tabi at agad niya akong niyakap. Sinabi ko kay nanay ang lahat ng bumabagabag sa aking isipan at agad niya akong pinayuhan. Sinunod ko naman ang lahat ng sinabi ni nanay at hindi ko na pinaghigpitan pa si Harold. Hinayaan ko siya sa kanyang ginagawa at bumalik ang dating pagsasama namin. Sa paglipas ng panahon, naisipan ko na ako naman ang siyang mag-alok ng kasal kay Harold dahil pakiramdam ko noon napagod na siya sa akin. Kaarawan noon ni Harold nang maisipan ko na alukin siya ng kasal. Naghanda ako ng sorpresa sa bahay pero hindi naman siya umuwi. Kaya naisipan ko na baka nasa bahay siya ng kanyang mga magulang. Ngunit wala rin siya doon kaya naman napaisip na ako. Tinawagan ko ang isa sa mga katrabaho niya na kakilala ko at sinabi niya sa akin na nagtungo sa isang kainan si Harold. Nagtaka ako dahil hindi naman ako niyaya ng aking kinakasama na kumain sa labas. Pero naisip ko na baka kasama niya ang iba nilang katrabaho. Kaya naman pinuntahan ko siya sa sinabing lugar ng katrabaho niya. Dala-dala ko noon ang bulaklak na binili ko, maging ang singsing na ibibigay ko sa kanya. Ang ganda pa nga ng ngiti ko pagpasok sa kainan. Ngunit nakita ko ang isang pamilyar na babae. Magkahawak sila ng kamay ni Harold at masayang nagkukwentuhan. Hindi naman ako noon nagalit o kaya naman ay nainis dahil iniisip ko na baka dumalaw lang siya at binati si Harold sa kaarawan niya. Pero sa totoo lang, may parte sa puso at isipan ko na nagsasabing may kakaiba sa nangyayari. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila, ngunit napahinto ako nang halikan ni Harold ang babae. Tuluyan akong nakalapit sa kanila, ngunit nabitawan ko ang aking hawak-hawak. Walang pag-aalinlangan na hinablot ko ang buhok ng babae na walang iba kundi si Juliet. Ang kapal din talaga ng pagmumukha mong bumalik pa sa buhay namin. Akala ko ba wala kayong relasyon ng aking nobyo? Pero ano tong nakikita ko? Walang yaka, napakakati mo.
Ipinagsigawan ko sa buong kainan na ako ang kinakasama ni Harold. Kinaladkad ako palabas ni Juliet at pinahiya siya sa lahat ng tao. Pinunit ko ang kanyang suot na damit at tinulak siya kay Harold. Punong-puno ng galit ang puso ko ng mga panahon na yun. Umuwi ako sa bahay at agad na sinabi kay nanay na babalik na kami sa dati naming tirahan. Umalis kami sa bahay at kinabukasan, inasikaso ko ang pagbebenta ng bahay namin ni Harold at kinuhang parte na para sa akin at ibinalik ko naman ang parte na para sa kanya. Sinubukan niya akong kausapin pero ipinagtabuyan ko siya. Sobra-sobrang sakit ang iniwan sa akin ni Harold at halos mabaliw ako ng mga panahon na yun. Mabuti na lamang at nandoon si nanay at hindi ako iniwan. Kalaunan naman, nagawa kong kalimutan si Harold. Ilang beses pa siyang nanggulo sa bahay, pero agad akong lumapit sa aming barangay at sinabi ko na kakasuhan ko si Harold kapag lumapit pa siya sa akin. Sa paglipas ng araw, nagawa kong mabuhay nang wala si Harold. Pero bigla na lamang akong nakatanggap ng sulat mula sa korte dahil kinasuhan pala ako ni Juliet sa pananakit ko sa kanya. Inis na inis ako noon pero hindi ako natakot. Kumuha ko ng sarili kong abogado upang labanan siya sa kasong isinampa niya sa akin. Habang nagpapatuloy ang pakikipaglaban ko kay Juliet sa korte, nalaman ko naman na nagdadalang tao ako at ito ay nagamit ko laban kay Juliet. Natakot siya dahil malaki ang laban ko sa kanya, lalo na't may mga ebidensya ako laban sa kanila ni Harold. Hindi man kami kasal ni Harold pero may karapatan ako dahil nagdadalang tao ako noon. Kaya naman inurong niya ang kaso. Ngunit dahil sa kanyang ginawa, mas lalo akong nagalit. Isang araw, kinausap ko si nanay at agad na tinanong ang isang bagay na hindi niya inaasahan na maaalala ko pa. Teka lang anak, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maunawaan eh. Bakit mo naman biglang naalala ang tungkol sa bagay na yan? Hindi ba tinuruan niyo ako noon, Nay, kung paano mambarang? Gusto ko lang balikan si Juliet sa lahat ng kasalanan na ginawa niya sa akin eh. At kung hindi dahil sa pagiging makati niya, meron pa sanang ama ang aking anak ngayon. Nanlaki ang mga mata ni nanay sa aking sinabi. Alam ko noon na hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya sa akin. Sinabi niya na meron pang ama ang kanyang magiging apo dahil buhay pa naman si Harold. Nasa akin na lang daw kung patatawarin ko pa ang dati kong nobyo. Ngunit buo na ang desisyon ko. Ayoko nang papasukin pa sa buhay ko si Harold dahil labis na sakit ang idinulot niya sa akin. Mariing sinabi sa akin ni nanay noon na hindi niya ituturo sa akin kung nasaan ang kanyang mga gamit sa pambabarang dahil ayaw niya na mapahamak ako, lalo na't nagdadalang tao ako ng mga panahon na yon. Sinubukan kong hanapin ang mga gamit ni nanay, ngunit hindi ko nahanap hanggang sa isilang ko ang anak namin ni Harold. Ngunit para bang wala akong amor sa bata dahil sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang panloloko sa akin ng kanyang ama. Anak, kargahin mo naman ang bata. Simula nang isilang mo siya hindi mo siya tiningnan. Anak mo pa rin siya. Huwag mo namang ibunto ng galit mo sa bata dahil sa pagkakamali ng kanyang ama. Walang kaalam-alamang yung anak sa nagawa ng kanyang ama. Hindi ko noon pinansin ang mga sinabi ni nanay hanggang sa lumaki ang aking anak na malayo ang loob ko sa kanya. Nakaramdam naman ako ng awa sa bata sa tuwing napapagalitan ko siya at natataasan ng boses. Pero anong gagawin ko? Masakit para sa akin ang mga nangyari at siya ang alaala ng kanyang ama na kailanman ay hindi ko na mabubura pa. Nang malaman naman ni Harold na may anak kaming dalawa, nagbigay siya ng sustento sa aming anak na hindi ko naman tinanggihan dahil responsibilidad niya ang pagbibigay sa aming anak. Kalaunan, naging malago ang aking negosyo at nagkaroon pa ito ng maraming branch. Isinubsob ko ang aking buhay sa pagtatrabaho at iniwasan ko ang aking anak para hindi ko siya mapagbuntunan ng galit. Hanggang sa nalaman ko na lamang na nagdadalang tao si Juliet at nagsasama na sila ni Harold. Bumalik ang galit sa puso ko. Lumapit ako noon sa mga kaibigan ni nanay na mambabarang at nagpaturo ako sa kanila kung ano ba ang dapat kong gawin. Sinabi nila na magagawa kong mapatay si Juliet dahil nagkaroon siya ng kasalanan sa akin. Hindi ko naman intensyon noon na patayin si Juliet. Gusto ko lang naman na magtanda siya at pagsisihan niya ang ginawa niya sa akin. Dahil marami na akong pera ng mga panahon na yun,
Bumili ako ng maliit na bahay na malayo sa kabihasnan. Kumbaga, liblib na lugar ang kinatitirikan nito. Doon ako namalagi sa tuwing nag-aaral ako ng itim na kapangyarihan. Lahat ginawa ko upang mapag-aralan ang mga dapat kong malaman hanggang sa isang araw, hindi ko inaasahan na magkikita kami ni Juliet at nakipag-usap siya sa akin. Nakipagplastikan na lamang ako sa kanya hanggang sa nakakuha ko ng personal niyang gamit na magagamit ko sa pagpaparusa ko sa kanya. Nang umuwi ako sa bahay ko sa liblib na lugar, inumpisahan ko ang ritual at nagtirik ako ng itim na kandila sa harapan ng larawan ni Juliet, kasama ang personal niyang gamit at buhok. Araw-araw at gabi-gabi, nagdarasal ako doon at umuusal ng orasyon. Nakikita ko sa aking ginagawa kung gaano nahihirapan si Juliet at hindi siya nakakatulog sa gabi, na siyang naging dahilan kung bakit nalaglag ang batang dinadala niya. Nang malaman ko naman na nakunan si Juliet, agad akong huminto sa aking ginagawa at pinagpahinga na muna siya dahil may mas malala pa akong naiisip na gawin ng mga panahon na yon. Alam kong marami sa inyong mga nakikinig ang naiinis sa akin, pero hindi nyo naman kasi ako masisisi dahil masyado akong nasaktan sa kanilang ginawa sa akin. Isang araw, dumalaw sa bahay namin si Harold dahil gusto niya na makasama ang aming anak at naikwento niya kay nanay ang nangyari kay Juliet. Nagulat naman si nanay ngunit wala siyang sinabi kay Harold. Nang umalis si Harold at ang anak namin, bigla akong kinausap ni nanay at tinanong niya ako kung may kinalaman ba ako sa mga nangyari. Ano bang sinasabi niyo, inay? Wala akong kinalaman sa nangyari kay Juliet, kaya naman wag niyo na akong tanungin ng mga bagay na yan. Hinawakan ako sa braso ni nanay at tinitigan sa aking mga mata. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo, anak? Dahil ba sa galit na gawa mo yun kay Juliet? Hindi ka ba natatakot sa karma at maaaring balik nito sa'yo? Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi ni nanay at agad na sinabi ko sa kanya ang aking dahilan. Sinabi ko kay nanay na hindi talaga ako papayag na maging masaya si Harold at Juliet. Samantalang ako naman miserable at hindi matanggap ang aking anak. Hindi makapaniwala si nanay sa aking mga tinuran. Napailing na lamang siya, ngunit hindi siya nakipagtalo sa akin. Pinayuhan niya na lamang ako na tumigil na sa aking ginagawa. Ngunit wala akong pakialam sa kanyang mga sinabi. Ang gusto ko lang noon ay makapaghiganti kay Harold at Juliet at ipadama sa kanila ang sakit na aking nararamdaman. Isang araw, habang tahimik akong nakaupo sa aming karinderya, bigla na lamang nanikip ang aking dibdib at nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako na nasa bahay na at bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni nanay. Sinabihan niya ako na huminto na sa aking ginagawang kababalaghan dahil lumapit na raw sila Juliet sa isang manggagamot. Tumayo ako noon at galit na galit. Sinabi ko kay nanay na hindi ako magpapatalo at hihingi ako ng tulong sa mga kakilala naming mambabarang. Umiiyak na si nanay noon sa akin at nagmamakaawa, pero sadyang binalot na ng galit ang aking puso at wala akong pakialam sa kanyang mga sinasabi. Nang lumakas-lakas ako, agad na nagtungo ako sa kakilala kong magaling na mambabarang. Nagpatulong ako sa kanya at binigyan namin ng malubhang karamdaman si Juliet. At gagaling lamang siya kapag humingi siya ng tawad sa akin at nakipaghiwalay siya kay Harold. Ngunit kapag humingi siya ng tulong sa albularyo o manggagamot, mas lalong lalala ang karamdaman niya. Nalaman ko noon na nanghihina na si Juliet, ngunit nanatili sa tabi niya si Harold. Hanggang isang araw, nagulat na lamang ako nang pumunta si Harold sa aming bahay at lumuhod siya sa aking paanan. Ako na lamang ang parusahan mo, Marie. Alam ko na ikaw ang may gawa ng lahat ng yun kay Juliet at nakikiusap ako na tanggalin mo na sa kanya ang sumpang iniligay mo. Tinawanan ko lamang si Harold ng mga panahon na yun at sinabihan ko siya na bakit sa akin siya nagmamakaawa gayong wala naman akong ginagawa sa kanyang kinakasama. Pero hindi naniwala sa akin si Harold at halos araw-araw siyang humihingi sa akin ng pasensya. Ngunit hindi siya ang dapat gumawa ng bagay na yon. Pero hindi ko siya sinabihan. Hinayaan ko siyang magmukhang baliw kakapunta sa aming bahay. Hanggang sa kinausap ako ng aking anak na sa mga panahon na yon nasa 10 taong gulang na. Sinabi niya sa akin na patawarin ko na raw ang kanyang ama.
Ngunit pinagsabihan ko ang aking anak na wala siyang dapat alalahanin at hindi siya dapat nakikialam sa usapan ng mga matatanda. Pinagalitan naman ako noon ni nanay dahil nasigawan ko ang aking anak. Pero wala akong pakialam dahil napakatigas noon ng aking ulo at pinipigilan pa niya ako sa nais kong gawin. Wala na ba talaga ang anak ko? Nilamon ka na ba talaga ng galit? Hindi na kita makilala pa, Marie. Ibang-iba ka na. Mabilis na sinagot ko si nanay sa kanyang sinabi at agad na tinuran sa kanya na kasalanan nila Juliet kung bakit ako nagkakaganoon at kung ano man ang kanilang nararanasan ay dapat lang sa kanila ang mga bagay na yon. Hindi nagtagal, lumapit sa albularyo si Juliet kaya naman mas lalong lumala ang sakit niya na siyang kumitil sa kanyang buhay. Nalaman ko noon na labis na nasaktan si Harold at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. Ngunit hindi niya naman magawang isisi sa akin ang lahat, lalo na't patuloy kong pinagsisinungalingan at itinatanggi ang kanyang mga bintang. Sa paglipas ng panahon, para bang hindi pa rin sapat sa akin ang pagkawala ni Juliet dahil para bang pakiramdam ko hindi patas na siya lamang ang pinarusahan ko. Kaya naman naisipan ko na si Harold naman ang aking balikan at parusahan. Nang malaman ni nanay ang aking plano, agad na pinigilan niya ako at kinontra ang aking gagawin. Gayunpaman, hindi niya ako napigilan at binigyan ko ng malalang sakit si Harold. Alam ko na para bang sumusobra na ako ng mga panahon na yun, pero anong gagawin ko? Gusto kong ipadama sa kanya ang lahat ng puot at galit na aking naramdaman. Lalo na ang sakit na aking dinadala sa puso ko at isipan. Dito na nga nagsimulang magbago ang aking buhay dahil sa ginawa kong pambabarang kay Harold. Humingi siya ng tulong sa isa sa pinakamagaling na albularyo sa kanilang lugar at nilabanan niya ang aking itim na kapangyarihan. Itigil mo na ang pambabarang kay Harold dahil ibabalik ko sa iyong pamilya ang iyong ginagawa. Hindi mo ako mapipigilan dahil papatayin ko ang lalaking yan. Kaya kung ayaw mong madamay, tumigil ka sa pakikialam. Narinig ko ang babala ng albularyo sa aking isipan habang natutulog. Napabalikwas ako sa aking kama at napahawak sa aking ulo na sobrang sakit. Labis akong nagalit kay Harold dahil para bang natuto na siya sa ginawa ko kay Juliet. Mabilis na nagritual ako ng mga panahon na yon at mas pinalala ko ang sakit ni Harold. Halos gabi-gabi akong ginugulo ng albularyo at binabalaan ako na tumigil na. Hindi niya ako tinigilan at hindi na nga ako nakakatulog ng maayos noon. Pero hindi ko pinapahalata kay nanay ang aking nararanasan dahil alam ko na sasabihin niya na tigilan ko na ang aking paghihiganti na ayaw ko namang gawin dahil bisit na bisit pa rin ako kay Harold. Sa paglipas ng araw, patuloy kong nilalabanan ng albularyo at unti-unti na nga akong nanghihina. At syempre, palagi akong nakakaramdam ng hindi maganda sa aking katawan. Minsan pa nga akala ko may pumasok sa silid ko pero wala naman pala. Isang gabi pa noon, nakakita ko ng isang matandang lalaki sa labas ng bahay at bigla na lang siyang nakapasok sa silid ko. Pero panaginip ko lang pala ang lahat at kagagawan yun ng albularyo na kumukontra sa sumpang inilagay ko kay Harold. Lalong lumala ang sitwasyon at hindi ko namalayan napapansin na pala ni nanay ang mga kinikilos kong kakaiba. Nalaman naman ni nanay na nagpapatuloy pa rin ako sa aking ginagawa kaya naman gumawa na siya ng hakbang na kailanman ay hindi ko inaasahan na gagawin niya. Nalaman niya ang aking pinagtataguan kung saan ko ginagawa ang mga ritual at sinira niya ang lahat ng yun. Galit na galit ako kay nanay dahil sinira niya ang mga plano ko at nakipag-away pa ako sa kanya. Binalik naman ng manggagamot ang sakit na binigay ko kay Harold pero hindi sa akin kundi sa aming anak na sa mga panahon na yun ay hindi alam ng manggagamot na anak rin ni Harold. Hindi naman kasi siya nabanggit noon. Nagkaroon noon ng sakit ang aming anak at sinisi sa akin ni nanay ang mga nangyari. Maging si Harold ay nagtaka na rin noon dahil ang sakit ng anak namin ay pareho ng sakit na kanyang naranasan. Kinausap naman ako noon ni nanay at sinabi sa akin na yun na ang resulta ng pagiging matigas ang ulo ko. Yan ba ang gusto mo?
Bumalik na sa atin ang kasalanan na ginawa mo at huwag mo sanang hintayin na maging ang apo ko o ako ay mawala sa'yo gaya ng pagkawala sa'yo ni Harold. Hay nako Nay, ayoko na ng away. Hahanap na lang ako ng solusyon. Napabuntong hininga na lamang ako noon at naghanap ako ng solusyon upang mapagaling ang aking anak. Tinulungan naman ako ni Nanay at binalik sa kanila ang sakit. Ngunit si Harold naman ang naapektuhan. Wala akong pakialam noon kahit pa sinabi sa akin ni Nanay na itigil na ang kalokohang ginagawa ko dahil baka sa kanya naman daw bumalik ang sumpa. Sa paglipas ng araw, pumunta sa aming tahanan si Harold at nakipag-ayos sa akin. Sinabi niya na nagsisisi na siya sa kanyang mga nagawa. Sinambit rin niya na nais niyang makipagbalikan sa akin at magsimula ng bagong buhay. Ayoko pa nga sana pero pinilit ako ni Nanay para daw sa bata. Kaya naman pumayag ako. Pero ang desisyon ko pala na yun ang pinakapagsisisihan ko sa aking buhay. Pinabalik ko sa buhay namin si Harold at nakita ko naman na bumabawi siya. Pero wala na talaga akong tiwala gawa nga ng sobrang sakit nang nangyari. Nagbago ang sarili ko nang dahil sa kanya at naging masama ako sa paningin ng aking ina. Hinayaan ko lamang na si Harold na bumawi sa aming anak pero sinusubukan pa rin niya na bawiin ang aking tiwala at pagmamahal. Hindi ko naman hinayaan na muli akong mahulog sa kanya at palagi akong umaalis ng bahay para umiwas. Nagdaan pa nga ang mga araw, naging maayos ang relasyon ni Harold kay Nanay at maging sa aming anak. At para bang ako na lamang ang nag-iisa na walang kakampi dahil pumabor na si Nanay kay Harold. Tinulungan pa ni Nanay si Harold na makuhang muli ang tiwala ko at nangyari naman ang bagay na yun. Oo, alam ko na hinuhusgahan na naman ako ng mga taong nakikinig sa aking istorya dahil malamang iniisip nila na ginawa ko ang lahat ng yon para bumalik sa akin si Harold. Pero sa totoo lang, galit talaga ako. Pero hindi ko maiwasang maawa kay Harold, lalo na at nakikita ko na nagbibigay siya ng oras para lamang sa akin. Unti-unting bumalik ang pagmamahal ko kay Harold, ngunit ang lahat ng kanyang ginagawa ay patibong lamang pala niya sa kanyang gagawing paghihiganti sa akin. Halos palagi niyang tinatanong sa akin kung saan ako pupunta, kung ano nga ba ang gagawin ko at nais niya na palagi kaming magkasama sa lahat ng pupuntahan ko. Para bang pinaghihigpitan niya ako na hindi ko malaman, pero hindi ko na lamang pinansin dahil pakiramdam ko noon wala na rin sa aking tiwala si Harold. Hinihintay ko na lang noon na mapagod siya sa relasyon naming dalawa at siya na mismo ang kusang umayaw. Hanggang isang araw, tinawagan ako ng aking anak at sinabi niya na bigla na lamang hinimatay ang kanyang lola at itinakbo sa ospital. Labis akong nag-alala noon kay Nanay at pakiramdam ko para bang sinisingil na ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Pero laking pasasalamat ko noon dahil nakaligtas sa kapahamakan si Nanay. Yun nga lang, naging baldado na siya at nahirapan ng makapagsalita. Palagi akong wala sa bahay dahil kailangan kong magsumikap at alagaan ang aking negosyo. Nagpresenta naman noon si Harold na siya na lamang ang mag-aalaga kay Nanay sa tuwing wala ako at pumapasok naman sa eskwelahan ng aming anak. Pumayag naman ako kasi hindi ko na talaga kaya pa na suluhin ang responsibilidad. Ngunit sa tuwing umuuwi ako ng bahay, laging para bang may gustong sabihin si Nanay sa akin na hindi ko maunawaan. At lagi siyang tahimik kapag nariyan si Harold. Paglipas ng panahon, patuloy na tahimik si Nanay. Ngunit pag kaming dalawa na lamang, palagi niyang sinasabi at binibigkas ang pangalan ni Harold na hindi ko malaman kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Naisip ko noon na baka sinasabi niya na patawarin ko na ng lubusan si Harold. Pero mali pala ako. Isang araw, tumawag sa akin ang aking anak. Nanginginig siya sa takot at sinasabi na wag muna raw akong uuwi ng bahay. Sinambit pa niya na humingi ako ng tulong sa kahit na sino upang mapalayas ang kanyang ama sa aming bahay. Hindi ko alam kung bakit ganun ang mga sinasabi ng aking anak. Kaya naman agad na umuwi ako sa aming bahay. Ngunit pagdating ko doon, wala namang kakaibang nangyari. Tahimik ang aking anak at nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga sinabi, sinagot niya na wala lamang ang lahat ng yun. Sadyang magulo lamang daw ang kanyang isipan.
Ngunit napansin ko noon na hindi siya makatingin sa mata ng kanyang ama. At alam ko na sa mga puntong yun na may nangyayaring hindi maganda. Isang araw, umalis sa aming bahay si Harold, kaya naman naisipan ko na sundan siya. Ngunit nakita ko lamang na dinalaw niya si Juliet sa sementeryo na hindi ko namang ginawang malaking issue. Umuwi na lamang ako sa aming bahay at agad na kinausap ko ang aking anak. Sinabi niya na makipaghiwalay na ako sa kanyang ama dahil hindi maganda ang ginagawa ni Harold sa kanyang lola. Isiniwalat ng aking anak na sinasaktan ni Harold ang kanyang lola at kitang-kita niya yon. Nais niya sanang magsumbong sa akin ng mga dumaang araw, ngunit natatakot siya sa kanyang ama na baka maging siya ay saktan din. Gulat na gulat ako sa mga sinabi ng aking anak. Ngunit sinabi niya sa akin na wag ko raw sasabihin sa kanyang ama ang kanyang mga sinambit dahil baka mas lalo siyang magalit at saktan lalo ang kanyang lola. Nangako naman ako sa anak ko na hindi ko sasabihin sa kanyang ama ang aking nalaman. Ang ginawa ko na lamang noon ay kumuha ko ng katulong na maaaring magbantay kay nanay at sinabihan ko si Harold na magtrabaho na siya dahil nalulugi na ang aking negosyo kahit na hindi naman totoo ang lahat ng yun. Nagpresenta pa si Harold sa akin noon na tutulungan niya ako sa negosyo pero sinabihan ko siya na kaya ko na at nais ko lamang ng katuwang sa mga gastusin sa bahay. Hindi naman siya umalma at agad na naghanap ng trabaho. Unti-unting gumaling si nanay at nang bumuti ang kalagayan niya, nagpasya na akong umuwi muna kami sa probinsya kung saan naroon ang aming mga kamag-anak. Doon na sinabi ni nanay ang lahat ng nalaman niya kay Harold, maging ang plano niya laban sa akin. Plano pala ni Harold na gantihan ako sa lahat ng aking ginawa sa kanila ni Juliet at ang sakit ni nanay ay kagagawan rin ni Harold. Galit na galit ako ng mga puntong yon, pero sinabihan ako ni nanay na wag na lamang patulan si Harold at ibenta ko na lamang ang lahat ng ari-arian namin sa Maynila. Sa puntong yon, sinunod ko ang sinabi ni nanay. Nagsimula kami ng bagong buhay sa probinsya at pinutol ko ang lahat ng koneksyon ko kay Harold. Bumawi ako sa aking anak at humingi ng tawad sa mga pagkukulang ko sa kanya. Pinatawad naman ako ng aking anak at masaya siya dahil naayos na ang relasyon naming dalawa. Nang palagi kong nakakasama ang aking anak, nakita ko na marami pala kaming pagkakapareho. Mahilig din siya na magluto kagaya ko. Nagtayo kami ng bagong karinderya sa probinsya at naging maayos naman ang pagsisimula namin. Lumipas ang isang taon, wala akong naging balita kay Harold at wala na rin naman akong pakialam sa kanya, lalo na't masaya na ako sa piling ng aking anak at ni nanay. Ngunit isang gabi, habang mahimbing na natutulog, bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na sampal at nang magising ako, laking gulat ko nang makita ko na sinasakal ko ang aking anak at sinasampal ako ni nanay. Mabilis na humingi ako ng pasensya sa aking anak at sinabi na hindi ko sinasadya ang aking nagawa. Hindi naman nagalit sa akin ang aking anak dahil nauunawaan niya na hindi ko intensyon na saktan siya. Sinabi niya na kailangan ko nang magpatingin sa doktor dahil napapadalas na ang paglalakad ko ng tulog. Nagpatingin naman ako sa doktor at niresetahan ako ng gamot na makakatulong sa akin upang maibsan ang aking paglalakad ng tulog. Ngunit habang tumatagal, mas lalong lumalala ang nangyayari sa akin. Lagi akong binabangungot. At sa aking panaginip, hinahabol ako ng isang lalaki at may hawak siyang patalim na gusto niyang isaksak sa akin. Ngunit palagi kong natatakbuhan. Inilihim ko kina nanay ang nararanasan ko dahil ayokong mag-alala sila sa aking kalagayan. Ngunit kalaunan, nakita rin nila ang aking sitwasyon. Dito na kami kumilos nila nanay. Lumapit kami sa kakilala niya na magaling na albularyo at sinabi niya sa akin na binabarang daw ako. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari ng mga panahon na yun dahil ganun pala ang pakiramdam ng binabarang. Bumalik tuloy sa akin ang mga ginagawa ko noon kay Juliet. Palagi akong hindi nakakatulog sa gabi at pakiramdam ko may nakatingin sa akin sa tuwing pinipikit ko ang aking mga mata. Para akong mababaliw ng mga panahon na yun. Hanggang isang gabi, habang natutulog sa aking kama, naramdaman ko na para bang may humiga sa aking dibdib at sinasakal ako.
Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko si Juliet. Nanlilisik ang mga mata niya at sinasakal ako ng paulit-ulit. Nagising naman kaagad ako nang yugyugin ako ni nanay dahil narinig nila ang pagdaing at pagsigaw ko. Hindi ko alam kung konsensya ba ang nangyayari sa akin o sadya bang gawa lamang yun ng albularyo. At dahil may kaalaman naman ako sa pambabarang, syempre alam ko na kung ano ang dapat gawin upang malaman kung paano matatanggal yun. Kaya naman naisipan ko na gumawa ng ritual at alamin kung sino ang nambabarang o nagpapabarang sa akin. Dito ko nalaman na si Harold ang nagpapabarang sa akin at pinabalik niya ang lahat ng ginawa ko sa kanila ni Juliet. Hindi pa rin ako pinapatahimik ni Harold ng mga panahon na yun kahit na tinigilan ko na siya. Kaya naman sinabi ko kay nanay ang aking nalaman at nagalit siya kay Harold. Kahit ang sarili naming anak, hindi na tinuturing na ama si Harold. Baka ito na ang karma ko dahil sa lahat ng mga ginawa kong kasalanan sa kanila ni Juliet. Mariing umiling si nanay sa akin noon at sinabihan ako na gagawin niya ang lahat upang matanggal ang sumpa na inilagay sa akin ni Harold. Pinauwi ko muna noon sa bahay ng aking tiyahin ng aking anak upang hindi siya madamay sa gagawin namin ni nanay. Gumawa kami ng ritual pangontra sa barang na inilagay sa akin ni Harold dahil magaling na mambabarang si nanay at syempre may kaalaman din siya sa panggagamot noon. Nagawa naming matanggal ang sumpa. Ngunit sadyang hindi talaga nagpapatalo si Harold. Nalaman niya ang aming tinitirhan at harap-harapan kaming nilabanan ni nanay. Alam kong may ginawang kasalanan ng aking anak sa inyo, Harold. Ngunit hindi pa ba kayo napapagod sa ginagawa niyong paggagantihan? Kahit sarili niyong anak, naiipit sa inyong sitwasyon. Hindi niyo ba kayang magpatawad na lamang sa isa't isa? Natahimik si Harold sa sinabi ni nanay. Ngunit bigla siyang tumawa ng napakalakas. Sinabi niya na ilang beses siyang humingi ng tawad sa akin, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Dinagdag pa niya na ako ang may kasalanan ng lahat kung bakit nangyari sa amin ang mga bagay na yun. Ngunit mabilis akong sumagot sa kanya at inisa-isa ang lahat ng kanyang kasalanan. Nakakahiya naman sa mga ginawa mo sa akin. Binigyan kita ng pagkakataon upang magbago at ayusin ang ating relasyon. Pero ilang beses mo na akong niloko dahil sa Juliet na yon. Tama lang na nawala siya sa landas natin. At aminado ko na may kasalanan ako sa lahat ng nangyari. Pero ikaw, tanggap mo ba na ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito? Diba hindi? Mabilis na sinalungat ni Harold ang aking sinabi at hinayag ang kanyang opinyon. Kung hindi ka sana naging masungit sa akin at malamig sa pakikitungo, maayos sana ang relasyon nating dalawa. Oo, niloko kita. Pero paulit-ulit mo sa akin pinamumuka ang kasalanan ko. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit mas pinili ko si Juliet kaysa sa'yo. Pinatay mo siya dahil hindi mo matanggap na mas pinili ko siya. Napailing na lamang ako sa mga sinabi ni Harold. Pilit ko siyang pinapaalis sa aming bahay. Ngunit bigla na lamang niyang inilabas ang isang malaking garapon na naglalaman ng iba't ibang insekto. Wala kang kasing sama, Harold! Papatayin mo ba talaga kami? Sinubukan pa ni nanay na pigilan si Harold, ngunit ang mga alaga niya kumalat sa buong bahay at inatake kami ni nanay. Hindi kami handa sa pagdating ni Harold, kaya naman nanghina kaming dalawa ni nanay at napahiga sa sahig. Tawang-tawa si Harold na para bang baliw na pinanonood kami ni nanay na nahihirapan dahil sa mga insekto na alam kong nilagyan niya ng ritual. Nakita ko na nawalan na ng malay si nanay ng mga oras na yon, kaya naman mas lalo akong nangamba. Ngunit mas tinatagan ko ang aking kalooban at naalala kong tinuro sa akin ng kaibigan ni nanay. Isinagawa ko ang orasyon at maging ang ritual, kaya naman nagawa kong mapatay ang mga alaga ni Harold. Masaya ka ba sa ginawa mo? Dapat ako na lang, hindi mo na dinamay pa si nanay. Napasukan ng dugo si Harold dahil apektado siya sa pagkamatay ng kanyang mga alaga. Mabilis kong nilapitan si nanay at pinulsuhan siya. Ngunit napaluha ako at nilamon ng galit dahil alam kong hindi na kinaya ni nanay ang mga ginawa ng mga pinaslang na alaga ni Harold. Tuluyang nawala sa akin si nanay at sobrang bigat ng aking nararamdaman ng mga oras na yon. Mabilis kong sinipa si Harold kahit na nangihina pa siya dahil nandilim na ang paningin ko ng mga oras na yon.
Hindi mo na ako matatakasan pa dahil ako ang iyong karma. Mabilis na tumakbo ko sa kusina at kinuha ang kutsilyo. Itatarak ko na sana yun kay Harold, ngunit kaagad niya itong nakuha. Tumalsik yun sa may pintuan at agad naman na sinuntok ako sa muka, dahilan para manlabo ang aking paningin. Kahit na nanghihina na ako, hindi pa rin ako nagpatalo. Nilapitan ako ni Harold at paulit-ulit na sinuntok ako sa muka. Kitang-kita ko na ibang-iba na ang itsura niya. Pikit na ang isa kong mata ng mga panahon na yon, pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Inipon ko ang lahat ng aking lakas at sinipa siya sa kanyang pang-ibabang parte ng katawan, dahilan para mamilipit siya sa sakit. Gumapang ako papunta sa may pintuan, ngunit nahawakan niya ang aking paa. Hinawakan niya ang isang malaking salagubang na hindi ko alam kung saan nanggaling. Itim na itim yon at handang-handang umatake. Takot na takot ako at pilit na nagmamakaawa sa kanya. Sige, patayin mo na ako. Yan naman ang gusto mo eh. Sana hindi na lang kita nakilala. Kung alam ko rin naman na ikaw ang magiging dahilan kung bakit mawawala si nanay. Sana hindi na lang kita pinapasok sa aking buhay. Sana hindi na lang kita minahal. Paulit-ulit kong sinabi noon kay Harold. Nangihina na ako noon at pakiramdam ko wala nang pag-asa para matakasan ko siya. Umiiyak ako noon at walang tigil ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Nagawa ko siyang masipa sa muka, kaya naman nabitiwan niya ang hawak niyang salagubang at lumapit ako kay nanay. Niyakap ko siya at nagdasal ako sa Panginoon. Hinalikan ko pa sa noo si nanay. Muling tumayo si Harold at sinakal ako sa leeg. Pamilyar sa akin ang sakal na yon at alam ko na si Harold nga ang nasa panaginip ko. Sumilay sa kanyang mata ang labis na galit at sinabi niya, Hindi na sana mangyayari ang bagay na ito kung hinayaan mo akong magbago. Hindi mo na sana pinatay si Juliet at tinanggap mo na lang sana ang aking paghingi ng tawad. Hindi mo alam kung gaano ko binabagabag ng konsensya buhat nang mamatay siya. Pakiramdam ko naging ganyan ka nang dahil sa akin. At iisa lang ang nakita kong paraan upang matigil ang lahat ng ito. At yun ay ang patayin ka. Natahimik ako sa sinabi ni Harold. Alam ko na pareho kaming nagkamali. Kaya naman sinabi ko sa kanya na patayin niya na lamang ako kung yun ang makapagpapatahimik sa kanya. Ipinikit ko noon ang aking mga mata, ngunit bigla kong narinig ang sigaw ng aking anak. At nang imulat ko ang aking mata, laking gulat ko dahil lahat ng nangyari parte lamang ng pambabarang sa akin ni Harold. Nagising ako sa katotohanan. Buhay pa si nanay at niyakap ko siya ng napakahigpit. Labis na sumpa ang nilagay sa akin ni Harold dahil lahat ng napanaginipan ko ay para bang totoong lahat. Agad na sinabi sa akin ni nanay na 3 araw na akong walang malay. Hindi ako nakakatayo noon sa higaan, gawa ng sobrang hinang-hina ako. Pumayat ako ng sobra at napakarami kong sugat sa aking katawan. Sinabihan kami ng albularyo na 2 lamang ang paraan upang matanggal ang pambabarang sa akin. Yun ay ang hanapin si Harold at makipag-ayos ako o kalabanin siya at ibalik ang sumpa. Sinabi ko noon kay nanay na hanapin na lamang namin si Harold upang makahingi ako ng tawad sa kanya. Masakit lahat ang aking naranasan sa aking panaginip at ayokong mangyari yun sa totoong buhay. Naisip ko noon na maaaring nagbigay lang ng mensahe sa akin si Harold. Pakiramdam ko noon wala siyang gusto kundi ang maging maayos kaming dalawa dahil ipinakita niya sa akin sa pamamagitan ng bangungot ang maaaring maging resulta kung patuloy kaming magmamatigas sa isa't isa. Hinanap ko si Harold ngunit hindi namin siya nakita. Kaya naman unti-unting lumala ang aking sitwasyon at sinabi ni nanay noon na ibalik na lamang ang sumpa kay Harold. Ngunit hindi na ako pumayag. Tinawagan noon ng nanay ni Harold at ipinaalam ng aking anak ang aking sitwasyon. Naawa sila at nagtungo sa aming bahay. Humingi sila ng pasensya sa lahat ng sakit na idinulot sa akin ng kanilang anak. Sinabi ko rin naman noon sa kanila na malaki rin naman ang naging kasalanan ko kay Harold. Kaya kung yun na ang araw ng aking katapusan ay tatanggapin ko ng buong puso. Iyak ng iyak noon ang aking anak kasi nagsisimula pa lang kami na bumawi sa isa't isa. Dahil dito, nagagalit siya sa kanyang ama noon.
Kasi si Harold daw ang dahilan kung bakit nangyayari sa akin ang lahat ng bagay na yon. Ngunit agad na ipinaliwanag ko sa aking anak na hindi niya dapat sisihin ang kanyang ama dahil ako ang may kasalanan. Naging matigas kasi ang aking puso at hindi ko nagawang magpatawad kaagad. Sa halip na nakinig sa payo ni nanay, mas pinairal ko pa ang galit sa aking puso. Nagpakumbaba ako noon at gumawa ng liham na ipinadala ko sa nanay ni Harold. Akala ko noon katapusan ko na dahil hindi na rin ako noon makakita pa. Pero hindi ako iniwan ni nanay at ng anak ko. Palagi nilang pinapalakas ang aking loob kahit na nanghihina na ako. Anak, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa iyo. Hindi ko sinasadya na saktan ka noon, kaya sana mahalin mo pa rin ako. Agad akong niyakap noon ng aking anak at ipinaliwanag sa akin na hindi ko kasalanan ng lahat ng yon. Nauunawaan niya ang aking nararamdaman. Ang mahalaga raw sa kanya ay ang gumaling ako. Sinabi pa niya na kailangan ko raw gumaling para makabawi ako sa kanya. Pero nung araw na yon, ipinagpasa Diyos ko na ang buhay ko. Tatanggapin ko na noon kung ano ba ang plano sa akin ng Diyos at sinabi ko na siya na ang bahala sa aking buhay. Palagi sa aking sinasabi ni nanay na lumaban ako at huwag susuko. Umuoo lang ako noon dahil ayoko nang makita silang nahihirapan ng dahil sa akin. Ngunit alam ko na para bang ang daya-daya ko dahil sinasabi ko lang sa kanila na kaya ko pa kahit na alam ko na maaaring anumang oras ay pwede akong bawian ng buhay at iwanan sila. Alam ko na para bang napakamakasarili ko dahil hindi ko iniisip ang mararamdaman nila pag bigla na lamang akong nawala. Pero anong gagawin ko? Ayokong malungkot sila at gusto kong sulitin ang mga araw na kasama ko pa sila. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo akong pinahirapan ng aking sakit at nang lumapit kami sa mga doktor, mas lalo lamang lumala ang sakit ko. Hanggang sa hindi na nga ako makatayo at hindi ko na rin maimulat pa ang talukap ng aking mga mata. Palagi na lamang akong nakapikit. Nahihirapan na rin ako noon na kumain dahil nga hindi ko na maibuka ng maayos ang aking bibig. Kung ilalarawan ko ang aking itsura, para akong buhay na inaagnas. Anak, ginagawa namin ang lahat ng apo ko para mahanap si Harold. Kaya lumaban ka pa ha? Konting oras pa anak, huwag kang susuko at huwag mo kaming iiwan. Tumulo ang luha sa aking mga mata dahil sa sinabi ni nanay. Ayoko mang iwanan sila pero para bang yun na ang kahihinatnan ko. Sobrang nahihirapan na po ako inay at gusto ko nang sumuko. Pero para sa inyo ng anak ko, lalaban pa rin ako at aasa na balang araw magpapakita sa atin si Harold. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ni nanay sa aking kamay. Sinabi ko sa kanya na wag silang malulungkot kapag dumating ang araw na bawian na ako ng buhay. Sinabi ko rin sa kanya na alagaan niyang mabuti ang aking anak at wag niyang hahayaan na mamuhay ng may galit sa kanyang ama ang aking anak. Narinig ko noon ang sinabi ng anak ko at sinambit niya na kapag nawala ako, hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang ama na mabilis ko namang sinagot. Sinambit ko sa kanya na huwag siyang magtatanim ng galit sa kanyang puso dahil yun na ang magdadala sa kanya sa kapahamakan, kagaya ng nangyari sa akin. Ipinaliwanag ko sa aking anak na mas magandang mamuhay ng payapa at walang kaaway, lalo na at walang dinadalang bigat sa damdamin. Ipinaliwanag ko pa noon sa anak ko na hindi naman sana kami hahantong sa ganoong bagay kung nakinig lamang ako kay nanay at tinanggap ang paghingi ng tawad ni Juliet sa akin at ni Harold. Pero para bang sarado na ang tenga ng aking anak dahil sinabi niya sa akin na kapag nangyari ang kanyang kinatatakutan, kailanman ay hinding-hindi niya na talaga mapapatawad pa si Harold. Nalungkot ako sa kanyang sinabi noon. Hindi ko naman siya napilit dahil may sarili ng desisyon ng aking anak. Kung sino-sino na ang nilapitan nila nanay na albularyo. Pero pare-parehas lang sila ng mga sinasabi. Yun lamang ang solusyon upang matanggal ang aking sakit. Ang ibalik o lumapit sa mismong nagpagawa ng barang. Ngunit ayoko naman na gumanti pa. Pero hindi naman nagpapakita sa amin si Harold. Gusto na sana ni nanay noon na ibalik na lang ang sumpa kay Harold
para naman makaganti na raw ako at maranasan naman niya ang sakit na nararamdaman ko. Pero mabilis kong sinabi na ayoko nang gawin yon. At kung mamamatay man ako dahil kay Harold, tanggap ko na dahil kasalanan ko rin at maaaring yun na ang karma ko sa pagkamatay ni Juliet. Ganun pa man, hindi tumigil sila nanay dahil alam nila na pakikinggan ng Diyos ang kanilang dasal. Hanggang isang araw, sinabi sa amin ng aking anak na nalaman na niya kung nasaan ang kanyang ama at nagpadala siya ng sulat. Ipinaalam niya ang lahat ng nangyari sa akin. Sinabi rin ng anak ko na hindi niya mapapatawad ang kanyang ama kapag nawala ako. Pero sa mga panahon na yon, nawalan na ako ng pag-asa. Matagal na rin kasi nung sumulat ako at ipinadala yon sa magulang ni Harold. Pero hindi pa rin nawala ang sakit ko. Kaya naman hindi na ako umaasa pa na pakikinggan ni Harold ang sulat ng aming anak. Sa tingin ko kasi ng mga panahon na yon, nilamon na siya ng galit dahil sa lahat ba naman ng nagawa kong kasalanan sa kanya mukhang hindi niya na ako mapapatawad pa. Lumipas ang ilang buwan, wala pa rin kaming nakuhang sagot mula kay Harold. Kaya naman mas lalong nagalit si nanay at ang aking anak sa kanya. Wala na talagang pag-asa para makonsensya ang dati mong kasintahan. Wag lang siyang magkakamaling magpakita sa akin kapag nawala ka dahil baka mapatay ko siya. Pinakalma ko noon si nanay at sinabi ko na wag nang magalit dahil baka may masama pang mangyari sa kanya lalo na't may sakit siya sa puso. Hayaan na lang po natin si Harold, Nay. Kung yun ang desisyon niya. Uutal-utal ang mga salita ko noon kay nanay at sinabihan ko siya na wag nang magalit pa kay Harold. Sinabi ko na ipagpasa Diyos na lamang namin ang aking buhay at magpasalamat na lamang dahil nakakasama pa nila ako araw-araw. Kumalma naman si nanay at iyak siya ng iyak sa tabi ko. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang kwenta dahil wala siyang magawa upang maibsan ang sakit na aking nararamdaman. Gusto kong iangat noon ang aking kamay para punasan ang luha niya sa mga mata dahil alam ko na labis na siyang umiiyak. Pero hindi ko magawa dahil wala na akong lakas pa at hindi ko na rin naman siya nakikita pa. Pero nararamdaman ko at naririnig ang hagulgol niya. Hanggang isang araw, nagulat na lamang sila nanay dahil dumalaw si Harold sa aming bahay. Bit-bit ang isang botelya. Nagalit pa nga si nanay sa pagdalaw ni Harold at paulit-ulit siyang sinampal sa muka. Maging ang anak namin, hindi siya magawang tingnan sa mga mata at sinisigawan pa ang kanyang ama. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay ng aking anak. Hindi na niya sana naranasan ang lahat ng ito. Masakit para sa akin ang lahat ng nangyari at alam kong may kasalanan ng anak ko. Pero kailangan pa bang humantong sa ganito? Hinawakan ko noon ang kamay ni nanay para patigilin siya sa kanyang mga sinasabi kay Harold. Uutal-utal na sinabi ko na pinapatawad ko na si Harold sa lahat ng nagawa niyang kasalanan sa akin. Humingi rin ako ng tawad sa pagkawala ni Juliet ng dahil sa akin. Naramdaman ko noon na lumuhod si Harold at hinawakan niya ang aking kamay at naramdaman ko ang pagpatak ng kanyang luha. Patawad at kailangan pa nating humantong sa ganito para malaman natin sa sarili natin na mahal pa natin ang isa't isa. Bago patawarin ang ating mga sarili sa mga nagawa nating kasalanan. Dala ko ang lunas sa iyong sakit at alam ko na wala akong karapatan para mapatawad mo. Salamat sa pagmamahal na inalay mo sa akin na hindi ko naman napahalagahan ng maayos. Matapos sabihin ni Harold ang mga katagang yun, umalis na siya at kaagad naman na ipinainom sa akin ni nanay ang gamot na daladala ni Harold. Mula yon sa mambabarang na nilapitan niya para bigyan ako ng sumpa at ng gamot na makakapagpatanggal ng sakit na inilagay niya sa akin. Matapos ang araw na yon, para bang gumaan ang aking pakiramdam, lalo na nang marinig ko ang paghingi ng tawad ni Harold. Hindi naman agad natanggal ang karamdaman ko dahil unti-unti pa lamang akong gumagaling. Pero gayon pa man, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya hinayaan na sumuko ako sa buhay. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumuti ang aking kalagayan. Nagagawa ko ng makatayo at makapaglakad-lakad sa labas. Ngunit kailangan pa rin na alalayan ako dahil hindi ko pa rin tuluyang naimumulat ang aking mga mata. Isang araw,
Lumabas ako sa aming bahay at nagpahatid ako kay nanay sa isang hardin malapit sa ilog upang makalanghap ng sariwang hangin. Nagpaalam sa akin si nanay noon na bibili lamang siya ng aming mauulam para sa hapunan. Kaya naman iiwan niya ako saglit sa tabing ilog. Tahimik akong nakaupo habang pinakikiramdaman ng sariwang hangin. Ilang sandali ang lumipas, naramdaman ko na tila ba may yumakap sa akin. Nagtanong ako kung sino yon at agad naman na nagpakilala siya. Walang iba kundi si Harold. Sinabi niya sa akin na dumalaw lamang siya upang siguraduhin na maayos na ang aking kalagayan. Kinausap rin niya si nanay at humingi ng tawad. Maging sa aming anak ay nanghingi na rin siya ng pasensya. Nag-usap kaming dalawa at sinabi ko na wala na sa akin ang lahat ng nagawa niya dahil matagal ko na siyang pinatawad. At alam ko rin naman sa sarili ko na meron akong pagkukulang at kasalanan. Paulit-ulit na humingi sa akin ng tawad si Harold at pinahid ko naman ang luha niya. At sinabi na mukhang hindi na maibabalik pa ang dati naming samahan dahil nagkaroon na yon ng lamat. Ngunit ang mahalaga ay nagkaayos na kaming dalawa at pinatawad ang isa't isa. Alam ko na hindi niya nais gawin ang lahat ng yon, ngunit nadala lamang siya ng emosyon niya na siyang inamin naman ni Harold sa akin. Opo, alam ko na para bang ang gulo ng sitwasyon namin at nakakatawa pakinggan ang aking kwento dahil halos magpatayan na nga kaming dalawa pero nagawa pa rin naming magpatawad. Ganun naman talaga ang buhay eh. Ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kayang mga nilalang na nilikha niya lamang? Nagkapatawaran kami ni Harold at nagpatuloy siya sa pagbibigay ng sustento sa aming anak. Paminsan-minsan dumadalaw siya sa amin, ngunit hindi naman kami nagkikita dahil buhat ng gumaling ako, bumalik na ako sa pagninegosyo at itinuon ang aking isipan sa aking karinderya at pagbawi sa aking anak na siyang naging dahilan kung bakit naging maayos ang aking kalagayan. Bumawi rin ako kay nanay at lahat ng sinasabi niya ay aking sinusunod. Kailanman ay hindi ko na siya sinuway pa. Sa paglipas ng panahon, dahil sa katandaan, binawian na ng buhay si nanay. Pero naging masaya siya sa kanyang natitirang buhay noong kasama pa namin siya. Bumawi naman ako sa aking anak na masaya para sa akin. Samantalang si Harold naman, nabalitaan ko na nagkaroon na ng sariling pamilya. At wala na akong pakialam noon kung ano pa ang gawin niya sa buhay niya. Nagkanya-kanya na kami at walang pakialam sa ginagawa ng isa't isa. Nagpakasal siya sa bago niyang kinakasama at inimbitahan niya kami. Dumalo naman kami ng aking anak at nagbigay ng regalo sa kanila. Alam ng bagong asawa ni Harold ang mga naganap sa aming dalawa at bilib siya dahil nagawa ko pa raw na patawarin si Harold kahit na napakalaki ng nagawa niya sa aking kasalanan. Sinabi ko naman noon sa bagong asawa ni Harold na wala na sa akin ang lahat ng yun dahil alam ko naman na may kasalanan din ako. Marami kaming natutunan sa mga nangyari sa amin ni Harold. Alam mo yung pakiramdam na minahal niyo ang isa't isa tapos nagkagalit? Para kaming aso at pusa na nagawang parusahan ng isa't isa at muntikan pang humantong sa patayan. Pero naalala ko ang sinabi ni nanay na susubukin talaga ng panahon ang katatagan naming dalawa. Nakalipas ang ilang taon, nagkaroon ng bagong anak si Harold sa bago niyang kinakasama. Kinuha pa nga nila akong ninang ng kanilang anak at pumayag naman ako dahil nakalimot na rin naman kami. Ibinaon na lang namin sa nakaraan ang lahat ng nangyari. Ngunit makalipas ang 2 taon, nalaman ko na namatay na si Harold dahil sa isang aksidente. Nakiramay ako sa kanyang asawa noon dahil para ko na rin siyang kaibigan. Natapos na ang bangayan namin ni Harold. Natigil na ang aming pagpapatayan. Naging maayos ang relasyon namin bilang magkaibigan bago siya binawian ng buhay. Natutunan ko sa mga nangyari sa aking buhay na hindi matatapos ang isang problema kung susolusyonan ng panibagong kasalanan. Alam ko, marami akong kasalanan sa Diyos at pinagbayaran ko na yon ng ginantihan ako ni Harold. At kung napapatanong naman kayo kung anong nangyari nung nalaman ng pamilya ni Juliet na ako ang dahilan kung bakit siya namatay, wala silang ginawa sa akin dahil mas pinili nilang patawarin ako. Bumawi naman ako sa kanila at tinulungan na makabangon muli dahil mahirap ang pamilya ni Juliet.
Siya lamang kasi ang inaasahan ng mga magulang niya nung namatay si Juliet. Wala nang tumulong pa sa kanyang magulang na may mga karamdaman na. Tinulungan ko sila at binigyan ng negosyo. Naging maayos naman ang lahat at bilang dating kasintahan ni Harold at kaibigan na rin ng bago niyang asawa, kinupkup ko sila at para na rin kaming naging isang pamilya. Marami mang nangyari sa aking buhay, ipinagpasalamat ko pa rin yon sa Panginoon dahil kung hindi yun naganap, hindi ako matututo at magiging matatag sa kasalukuyang taon. Sa ngayon, masaya na akong namumuhay kasama ang aking anak at ang asawa ni Harold. Pareho kaming nagtutulungan upang maitaguyod ang aming mga anak. May trabaho naman na ngayon ang anak namin ni Harold, samantalang nag-aaral naman sa kolehiyo ang anak niya sa kanyang nabiyudang asawa. Hindi ko nasasabihin pa ang pangalan ng bagong asawa ni Harold para na rin sa kanilang katahimikan. Sana po ay marami kayong natutunan sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Alam kong para itong roller coaster dahil paikot-ikot at paulit-ulit lang. Pero kung pagninilayan nyo ito, marami po kayong aral na matututunan. At isa na dito ang pagpapatawad. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.